darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you higher. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Reform mga kapatid sa topic na patutunayan ng ating affirmative na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Again mga kapatid, ang topic ngayon ay ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. So affirmative natin si Fernando Camacho ng SDA at negative naman si Pastor Lloyd ng Reform Calvinist mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung rule number 1 natin, yung ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Rule number 2, yung close-ended question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin or ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, so meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. At rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa nilatag ng patunggali, at during cross-examination, pag sinabi o nabanggit na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay may disiplina yan, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang, isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan yung mga physical na panlalait, physical, o yung pagmumura na alam natin mga kapatid. At meron din ako pinapahintulutang mga salita. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig, hindi ko papahintulutang may tanong yan. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question, at maaari ding pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 5, 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect ang ating debater. Rule number 12, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko.
At rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Nakamute ka bro. Nakamute ka bro. Yes, Your Honor, sumasang-ayon po ang affirmative side sa lahat po ng inyong nabanggit. Okay. Hindi po ako marinig. Okay na. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Bro Russia, sumasang-ayon po tayo. Okay, so yun yung ating confirmation mga kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at konting preview sa inyong patutunayan at baka pwede nyo ikwento kung ano naikasa itong debate na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Ang inyo pong laging nakakasama sa Impapawid, isang maliit na membro ng Seventh-day Adventist Church, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Tumatayo po sa pagkakataong ito bilang isang affirmatibo at naniniwala na ang 10 utos ay utos din ng ating pong Panginoong Jesus. Nabuo po ang dialogue na ito doon po sa sa aking paglalambing na komento nung nakaraang debate ni Pastor na atin pong makakausap ngayon. At napakabait namang tinugon, kaya ngayon ay papainlan lang po ang paksapong ito. Na ang hangad natin magkaroon ng isang magandang pag-uusap at may matutunan ang lahat ng mga susubaybay. Salamat din kay kapatid na Rasya. Pakilala din yung ating tututol naman. Pakilala ka, Pastor. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd Labrador Solatorio, isang pastor po rito sa Capiz, under Lightbearer Fellowship Church. Siyempre po tayo po ay tatayo bilang negatibo na kung saan ay tututulan natin na kailanman ay hindi po inutos ni Kristo ang 10 utos sa iglesia o sa kanyang simbahan, at kahit ang 10 utos po ay magkaiba po ito sa utos po ni Kristo. At kung ano man ang kanyang itatayo ay atin pong ititibag, hindi po ayon sa layunin lang ni Pastor Lloyd, kundi ayon po sa turo ng Biblia, sa exegetical at hermeneutical na aaral at pagtuturo. So, doon po nabuo yung pag-sit ng debate sa debate po namin ni Denmark. At siyempre tayo naman po ay may mabuting naririnig na reputasyon kay Bro Camacho na maayos at professional naman sa pakikipagdebate, na yung paksa po natin na pag-uusapan at tututulan ay patungkol naman sa aral. Kaya tumugon tayo sa kanyang lambing upang lahat po ay matuto kung ano po ba talaga ang totoong aral ng Biblia na dapat magpatuloy at hindi magpatuloy. So yun lamang po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating may kapal. Okay mga kapatid, sa nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap mga kapatid, at you can tag your friends mga kapatid. Just simply comment at highlights mga kapatid or at followers kung meron kayong ganyan, para automatic mga kapatid na nakatag na sila. At mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap. So bibigyan ko na ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Fernando Camacho ng SDA sa kanyang patutunayan na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Fernando Camacho ng SDA, your time start now, bro. Opo, muli po sa Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Siya ang hangad natin na maitaas
sa magiging huntahang ito ngayon pong gabi. Okay? Tulad po ng aking nabanggit, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo ay tumatayo po bilang tagapagpatunay na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Naniniwala tayo mga kapatid sa titulo pa lang o sa paksa pa lang na makikita ninyo sa screen. Naniniwala rin tayo na ang 10 utos, utos din po ng Ama. Ano ho? Ayan. Kaya nga nakalagay dyan, ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Bakit po natin tinitindigan at bakit tayo naniniwala na ang 10 utos, utos rin ni Kristo? Ayan. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Hebreo, talatang 8. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Naniniwala po ang mga kaibigan ninyong Seventh-day Adventist, ang mga Seventh-day Adventist, na walang panahong hindi umiral ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya po ay kinikilala nating Diyos na walang pasimula. Kaya bago pa magkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo ay umiiral na siya sa lumang tipan. Sapagkat ang ating Panginoon, nagsabi dito, siya yung nakaraan, siya rin yung kasalukuyan, at siya rin magpakailanman. At sa pag-iral niya ito sa lumang tipan, mga kapatid, naniniwala kami na siya po ang nagbigay o actual na nagbigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai. Ano pa ang katunayan natin? Mababasa naman natin ito sa aklat muna ng Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kaya kung paano ang Ama ay nag-i-exist, ang ating Panginoon ay nag-i-exist. At tinawag nga siya rito na salita. Sapagkat naniniwala po kami, ang Panginoong Jesucristo, ang siya pong isinugo ng Ama sa kategorya ng Angelus, sa konseho ng Kadyusan. Kaya ang tawag po sa kanya ay Berbo. Yan, ang Berbo ng Diyos. Sa isang talata naman ng Juan, Kapitulo 8, 58, madaing sinasabi rito, katotohanan anyang sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon, bago pa man si Abraham ay ako nga. Nagdudumilat po ang katotohanan na umiiral ng ating Panginoon. At isang katunayan yan, doon po sa Kapitulo 3 ng Exodus 13 hanggang 15, yung terminong ako nga na sa 1:8:58, siya ring ginamit at ipinagpakilala ng ating Panginoong Diyos kay Moises, samantalang isinusugo si Moises at bibigyan ng mga tapyas na bato. Ang sabi nga rito sa 3:13 hanggang 15 ng Exodo, ako ay ang ako nga. Nakita nyo po, binigyan ko ng highlights, yan. Yan po ang pakilala ng Diyos na kumakausap kay Moises, na siyang magsusugo kay Moises, mga kapatid, at magbibigay din ng 10 Commandments. Kaya naniniwala ang Seventh-day Adventist na ang ating Panginoong Hesus sa pagpapakilalang ako nga, siya po ang nagbigay ng 10 utos kay Moises. Siya yung aktual na nagbigay. Yan, ngayon, sundan natin sa Kapitulo 6, talatang 2 at 3, at ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Sa ibang version po niyan ay Yahweh. Ako'y si Jehovah at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. Bakit? Ano ang ginamit po niyang pangalan? Ayun po,
yung nabasa natin ho kanina. Ano ho? Na ako nga. Ayan. Oh. Hindi siya napakilala sa pangalang Jehovah, kundi sa taguring ako nga. Pero sa bandang huli, nagpakilala siya bilang siya si Jehovah. Inulit pa ho yan sa Kapitulo 6, talatang ibababa lang niyo, 6 at 7. Ako'y si Jehovah, at yan po'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Ngayon, sa isang talata pa, dito sa bababa na ako dito para mapabilis tayo. Na yung Jehovah po na ito na nagpakilalang ako nga, yung mismong mga daliri po niya ang sumulat ng kautusan, ng detalye ng kautusan doon sa 2 tapyas na bato. 31, talatang 18 ng Exodus. Ito rin ang paniniwala ni John Calvin sa kanyang Commentaries Volume 5. Na talagang sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri ang ako nga o ang Jehovah na kausap ni Moises. Ayan. Ngayon, kaya buong tapang at naniniwala ang inyo pong maliit na lingkod na si Moises na kanyang kausap, isang tapat niyang mananampalataya. At siya'y matuturingan ko batay sa kanyang pananampalataya sa espiritual at praktikal na diwa ng katotohanan or spiritual sense na bilang masugid na tagasunod ng ating Panginoon Kristo, siya po ang tumanggap ng 10 utos na isinulat mismo ng mga kamay, mga daliri ng ating Panginoong Diyos. Na walang iba, kundi si ako nga na siya ring si Jehovah. At dahil dito, napakatibay kong paninindigan ngayon na si Moises. Katulad ng aking nabanggit, siya po'y matuturingan in spiritual sense, batay sa kanyang pananampalataya, isa pong tunay na Kristiyano sa akto at sa espiritu. Hindi ko mo doon sa aklat ng gawa na sinimulang tawagin, ang ibig sabihin doon lamang nagsimula ang tagasunod ni Kristo. Hindi ho. Ano katunayan? Yung bang kausap ni Moses na nagbigay sa kanya ng 10 utos, kilala ba niya ito ayon sa pananampalataya ni Moses? Opo. Ganito ang ating mababasa. Dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, 24 hanggang 26. At sa pananampalataya ng lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon na pinili pa ang siya'y talampasanin na kasaba ang bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinitignan ay ang gantimpalang kabayaran. Ayan, ano? Sa ibang version nga ginamit dito sa Complete Jewish Bible on behalf of the Messiah. Mas pinili ni Moises ang Mesyas. Mas pinili yung kadustaan ni Kristo kaysa kayamanan sa Ehipto. Ano ho? Ayun. At bilang katunayan pa, na umiiral na talagang ating Panginoong Hesus, batay sa unang Korinto, Kapitulo 10, 1 hanggang 2, sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo malaman ng ating mga magulang na pa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at ang lahat nangabautismuhan kay Moses sa ilalim ng dagat. Pag itinuloy pa ho ninyo ayon sa konteksto, 10:3 hanggang 4, ipinapakilala rin po riyan mga kapatid na naririyan na si Kristo at ang batong yaunan niya ay si Kristo. Ano? Yan. Isang talata pa, 9:26 ng Deuteronomy. Ako'y nanalangin sa Panginoon, sabi ni Moses. Ako'y nanalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong puksain ang iyong bayan at ang iyong manan na iyong tinubuos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. Sino itong dinadalanginan ni Moses na Panginoong Diyos? Hindi ba't yung nagpapakilalang ako nga, siya rin Jehovah na sumulat ng kanyang makamay sa 2 tapyas na bato?
Kaya naniniwala tayo ng ating Panginoong Jesucristo ang aktwal na nagbigay ng 10 utos. Ano ho? Yan. Umaasa tayo na titibagin ito, mga kapatid. Patutunayan naman ng negative side na ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya si ako nga. Time. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Lloyd ng Calvinist, your time start now. 7 minutes. Okay. So, una niyo pong binanggit sa Hebreo 13:8 na si Kristo ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ayon ba sa talata sa konteksto ng Hebreo ng Kapitulo 8:3, banggit na ba ang pagbibigay ng kautusan? Hindi po. Ang talatang yan ay ginamit ko bilang pagpapatibay ng ating Panginoong Jesucristo ay umiiral na sa luma pang tipan. Yan po ay isang matibay na poste na hindi lamang umiral sa bagong tipan, kundi doon pa sa lumang tipan. Pinatunayan din ng iba pang mga teksto na siya po ang nagbigay ng 10 Commandments kay Moises. Next question. At ayon din dito sa Juan 1, ang talata ay 1 hanggang 3. Yung nabanggit niyo po bang salita ay tumutukoy kay Kristo o salita na tumutukoy sa kautusan na ibinigay kay Moses? Tumutukoy po yan yung salita kay Kristo. Siya po ang salita, siya po ang berbo ng Diyos. Ipinapakita po ng talatang yan, umiiral na siya sa mulat mula pa sapagkat siya'y kasama na ng Ama. Ayun, kaya yun pong kausap ni Moises, walang iba kundi yung umiiral na si ako nga. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na kasama ng Ama. Ayun. Ang paksa kasi natin dito ay hindi kung umiiral na si Kristo, kundi papatunayan mo na ang kautusan na 10 utos ay inutos ni Kristo. Dito ba sa Juan 1:1-3, tatanggapin mo ba na dito ay hindi at wala kang mababasa na nag-utos si Kristo na ang 10 utos ay dapat ipatupad sa kanyang iglesia? Tama o mali? Mali po ang unawa po ninyo. Sapagkat ginamit ko yung talata na yan bilang pundasyon na ipinapakita sa atin na ang Panginoon si Kristo umiiral na sa luma pang tipan. At marami akong ginamit na talata na siya ang si ako nga nakausap ni Moses sa bundok ng Sinai na sumulat mismo ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato, nagpakilala si Jehovah. Ayon sa talatang mga nabanggit mo, ayon dito sa Exodus 31:18, yung nabanggit po dito na nagbigay ng kautusan kay Moses. Ang tanong ko na nangyari sa bundok ng Sinai, ang 10 utos ba ay bahagi ng tipan na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai? Oo o hindi? Yes, bahagi po yan ng tipan. Ano ho? Oo, bahagi po yan. At ang nagbigay nga niyan, 10 utos na yan, sabi dito sa 3:13 hanggang 15, si ako nga. Sa ibang talata, ang pangalan po niya ay si Jehovah. Yan po yung nagbigay ng 10 utos at siya rin ang sumulat mismo ng kanyang makamay sa 2 tapyas na bato. Kaya ang 10 utos, utos po ni Kristo. So, dyan po ay malinaw na nabanggit at inamin mo na yan ay ibinigay kay Moses at yan ay ang Musa, Ekobinan, na kung saan ito ay tipan, na kung saan ay binigay sa mga Israelita, bakit mo ipapaako kay Kristo? Sagot po, hindi ko sinabi na yan ay Mosaic Covenant. Kundi, yan po ay bahagi ng tipan na tinatanong po ninyo, na tipan sa Israel. Yung pong 10 utos, ang nagbigay po niyan, maliwanag si ako nga, na nagpakilalang si Jehovah, sumulat ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang 10 utos ba na tinawag ding moral law ay hindi kasama sa Mosaic Covenant?
Hindi po, iba po ang pagkakaunawa ninyo ata sa Mosaic Covenant. Kasama At o hindi? ang pinag-uusapan ho natin, hindi ho Mosaic Covenant, kundi 10 utos na ang nagbigay po niyan, si ako nga, na napakilalang si Jehovah, sumulat ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang tibagin niyo po, hindi si Jehovah, hindi si ako nga ang nagbigay ng 10 Next utos. question. Ayon sa Mosaic Covenant, ayon sa inyong pagkakaunawa, ito ay tumutukoy saan? Pardon, ano ho yung tanong ninyo? Time stop muna. Paulit ng tanong daw. Pakilinaw. Sinabi mo na hindi parte ng Mosaic Covenant ang moral law, nag-affirm ka doon. Ngayon sa iyong pagkakaunawa at ayon sa inyong aral, ano ba ang Mosaic Covenant na napapaloob sa Biblia? Anong utos ito kung hindi kasama ang moral law? Okay, sagot po. Yan po ay bahagi ng tinatawag na ceremonial law. Yung pong 10 utos, yan po ay tipanan natin sa Diyos. Hindi po yan pantipan kay Moises. Yan po ay tipan sa Diyos. 4:13 ng Deuteronomy. Ano ho? Kaya, patunayan po ninyo, hindi si ako nga ang nagbigay ng 10 utos. Kasi pag si ako nga yan, si Kristo po yan. Next question. Ang moral law ay siyang ceremonial law o ang 10 utos ay ceremonial law at hindi moral law? Hindi po, magkaiba po ang Sagot po. ceremonial law, iba rin ang moral law. Yun pong moral law, yan po yung 10 utos na ibinigay mismo na aktwal ng Panginoong Jesucristo sa lumang tipan. Yung ceremonial law naman, may kinalaman naman yun sa paghahandog ng mga tupa. Sa handugan po yun, kaya magkaiba. So ngayon, sabi mo kanina, ang 10 utos ay ceremonial law, tapos ngayon binawi mo na, saan ba talaga yung tunay na turo ninyo? Ang moral law na 10 utos, ceremonial o hindi? Kailanman hindi ako magkakamali at hindi ko mapapag-rumble yan. Basic po yan sa amin. Iba ang moral law, iba ang ceremonial law. Yun pong 10 utos ay moral law. Objection, moderator, hindi po siya sumagot. Lloyd, ano yan? Objection? Pa-affirm ako kung ang moral law na 10 utos ay ceremonial law. Dahil kung babalikan niya yung video na sinabi niya na ang 10 utos ay ceremonial law. Tapos yung pangalawa, sinabi niya na ang ceremonial law ay tungkol sa pag-aalay. So medyo nalilito po dito, kailangan niya po ng klarong sagot. Okay, baka may counter objection? Proceed lang. Yes, hindi ata nakinig ng maayos ang aking negative side. Kasi kailanman hindi ko mapapag-rumble po yan. Tinutukoy po dyan yung kautusan ni Moises, yan po ay ceremonial law, iba yan sa moral law. Ang moral law, 10 Okay. commandment, ceremonial law, paghahandog. Okay, so ganito mga kapatid, hindi naman ako judge dito kung talagang sinabi yan ni Bro Camacho, hindi, no? So mamaya pwede nyong i-review yan, pero dito tuloy-tuloy pa din, Bro Camacho. Proceed ka sa sagot mo, bro, yung patungkol sa... Okay. Opo. Ang takbo ng usapan ay 10 utos, yan po ang moral law. Ibinigay po yan ng ating Panginoon Jesucristo sa bundok ng Sinai. Samantalang di pa siya nagkakataong tao, gamit ang pangalang ako nga at Jehovah o Yahweh. Ang Time. 7 minutes time. Salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So bago natin puntahan ang ating negative presentation, shoutout muna sa halos 50 na live viewers ngayon at meron tayong 34 comments. Shoutout kay Liluch Lavena, isa isip at isa puso ninyo ang utos ng Diyos, yan ang pinahiran o Kristo. Shoutout din kay Harvey, galit yan sa 10 utos pero pag Katoliko ang kalaban yan sa debate, gagamitin ang Exodo 20 hanggang 5. Sinungaling talaga, unang Juan 2:3 hanggang 4. Shoutout din kay Reniel Marcelo, pastor ka nga pero galit ka sa mga utos. Shoutout din mga kapatid kay Zet Watashi, mali versus mali, kulto laban sa kulto. Willie Cruz, panalo na naman dyan ng SDA.
utusan mo yung paggawain ng rebulto, ayaw eh. 10 Commandments yan na utos. Shoutout din kay Gigi Garcia, our salvation is in Jesus Christ alone. At shoutout din mga kapatid kay Ad IE. Ang 10 utos ay standard kung sa Tagalog, pamantayan. Shoutout din kay Ray Namay, kaya kung wala yung ika-4 na utos patungkol sa Sabat ay walang kukontra sa 10 utos. Shoutout din kay Emmy Alfonso, syempre sa aking mga sister dyan. Emmy Alfonso, isang XMCGI, Sister Grace, isang XMCGI, Sister Nena, kapatid ko sa Catholic mga kapatid, at si Sister Maria ng Agbipayan. Ayan. Shoutout din kay Joel Pablo, kakampi na naman dito ang mga anti-Sabat dahil sa topic. Shoutout din kay Kit Pat, God bless bro Cap Fernando Camacho Jr., kay Ricky Bell Masdelanon, God bless you Sir Fernando. At Emmy Alfonso, ready ka na bro Lloyd, magpa-assignment yan siguro. Okay, so mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at Pastor Lloyd, para sa negative presentation, your time start now. Okay. So mga kapatid, hindi po tayo galit sa 10 utos. Galit po tayo sa nagmamali ng turo, sa hindi nakakaunawa ng turo, sa pinapasunod ang kautusan na hindi man lang ito inutos. Doon po tayo galit sa winawalang hiya ang salita ng Diyos at hindi inaalam ang tunay na turo kung inutos ba ito sa simbahan o hindi. Doon po tayo galit mga kapatid. Kaya dito po ay ipipresent ko po sa inyo na kung saan ang 10 utos, mga kapatid, ito po ay utos po na ibinigay kay Moses o tinatawag natin na law of Moses. Ito po ay hindi ipinangaral ni Kristo bilang utos sa simbahan. Marami po siyang talatang ginamit. Hebrew 13, Juan 1, Juan 8, Exodus 3. Pero lahat naman po yun ay hindi po ayon sa aming paksa. Yun po ay tumutukoy sa kalagayan ni Kristo nung hindi pa siya naisilang. Isa na yung dapat niyang itayo, yung talagang nagturo si Kristo, na tinuro niya talaga ang 10 utos sa simbahan. Paano po tayo maititipad? Wala namang may naitayo. Kaya kung gitman po ang kautusan, ang tanong kaninong kautusan iyan? Kay Moses o kay Kristo? So dito po mga kapatid ay ang kautusan po ay ginamit lamang upang ipakita na tayo'y makasalanan noong hindi pa tayo nanampalataya. Pero nung naging Kristiyano ka na, anong kadahilanan, bakit pa ipapatupad ang kautusan sa simbahan na kung saan ay tinupad na ni Kristo? Ang kautusan mga kapatid, ito po ay hinanda tayo para po tuparin ang kautusan ni Kristo, hindi ang kautusan na ibinigay po kay Moses. So mukhang hindi po alam ng mga SDA yung exegetical at theological na pag-aaral. So dito po pag-aaralan po natin ang law of Moses at law of Christ are not the same. Tandaan nyo ito mga kapatid, yung law of Moses ay temporal covenant na ibinigay sa mga Israelita. Hindi po yan ibinigay sa simbahan. Isang talata, bigyan mo ako kapatid na Camacho. Kung may isang talata ka by context na nagsasabi na yan ay inutos sa simbahan, bukas din magiging SDA na ako. So ang object natin dito ay papatunayan natin na ang 10 Commandments ay bahagi po yan ng Old Covenant na natapos na ni Kristo. Ibalikan nyo man yung talata, ginamit niya din po yan kay RA nung nakaraan. Isabi niya, yung moral law ay ang seremonyal. Nagkabuhol-buhol po siya doon. Sabi naman sa comment section, wala daw sinabi si Camacho. Pagkatapos po ng aming debate, i-rebat po natin yan dahil wala po tayong panahon para dyan. Nabalikan pa.
So dito po mga kapatid, unang latag ko po ang textual na argumento. Ano ba mismo yung sinasabi ng teksto? Ang law of Moses ay covenant po yan, specific para sa mga Israelita. Ginamit niya po yung Exodus 31:18. Pero hindi niya po inalam kung ano po ba yung sinasabi sa talata. He declared to you His covenant, the Ten Commandments. Para kanino? Ang Ten Commandments. Napakalinaw po mga kapatid, yung covenant po ay sa Israelita, hindi universal moral law. Ni never nga na nainuto sa simbahan. At ayon po sa exegetical na punto, ang Hebrew po na ginamit diyan na birit, ay malinaw po ito ay agreement between Yahweh and Israel. Hindi ito ibinigay sa hintil o sa simbahan. Dahil pag ibinigay ito sa hintil na mga mananampalataya, bakit sa Acts chapter 15? Hindi inutos ng mga apostoles kahit na ang Sabat na ipangilin. Balikan niyo po yung Council of Jerusalem sa Acts chapter 15. Saan po doon ang law of Moses at 10 utos na inutos sa mga hintil na mananampalataya? Wala po tayong mababasa. Kung ganun ka-importante ang 10 utos, bakit hindi inutos? Sabi nga nila sa kanilang konklusyon, naging kabigat na po iyon. Hindi nga nila masunod. Ipapasunod pa nila sa mga hintil na mananampalataya. Mga kapatid, kapag sinabi po na law sa New Commandment o sa New Testament, yan po ay nomos. Hindi po agad 10 Commandment po iyan. Kahit na po yung entole na binabanggit po, marami po, may utos ang Diyos, may utos si Kristo, may utos ang mga apostoles, may utos sa gospel, entole din po yun. Nakakita ka lang ng salitang utos, isabihin mo na agad na 10 utos yun. Mali, palisi po yun. Isang palasi po yun, mga kapatid. So dito po makikita po natin, dapat tingnan sa context kung Mosaic law ba yan or law of Christ. At sa textual na argumento, ano po ba yung sitwasyon at layunin ng talata? Ginamit ni Kristo ang kautusan upang ilantad ang kasalanan, hindi upang ipanumbalik ito. Dito po mga kapatid, makikita po natin, may talata po diyan, Mateo 19:16-22. Ang sabi po diyan, kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Anong nangyari sa binatang mayaman? Ipinakita ni Kristo na hindi kayang sundin ang 10 utos. At ang 10 utos hindi kailanman makakapagligtas sa tao. Ipagkasabi niya ng ganoon, kung gusto mo, ipagbigay mo yung lahat ng pag-aari mo. Hindi magawa ng isang mayamang binata. Ang kaligtasan doon ay hindi sa pagsunod sa utos, kundi sa pagsunod kay Kristo. At never niya po ito inutos sa simbahan. Wala pa po diyan yung simbahan. At dito po tayo mga kapatid, ginamit po ni Jesus ang salita o mga utos upang siyasatin ang puso ng tao at layunin niya na hindi, at ang layunin niya ay hindi turuan ang simbahan kung paano maligtas sa pamamagitan ng batas, kundi nilatag na walang sinumang kayang maligtas sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. At dito po mga kapatid, sa theological na argumento po, ano po ba yung doktrina o prinsipyong makukuha? Ang kautusan mga kapatid ay anino ni Kristo. At ang katuparan nito ay tinupad na ni Kristo. Sa Roma 10, ang talata ay 4, ang sabi po diyan, tinupad na. Yung tinupad na ay naganap na. Natapos na. Yung prinsipyo na makukuha, ang mga nasa ilalim ng kautusan ni Moses ay pinalaya na ni Kristo at wala na sa ilalim ng kautusan. Pinapakatibay naman niya na binanggit sa Hebrew 8:13 na kung saan ay nawala na ito ng bisa. Tatanungin natin yan mamaya kung ano po ba doon yung nawalang bisa. Yung unang kautusan na ibinigay kay Moses. Kaya
Kaya kung sasabihin niya na ang simbahan ay nasa ilalim pa rin ng 10 utos, ang sagot ko ay kung ganun, itatanggi mo na may bagong tipan na nagsimula kay Kristo. Ang pananatili sa lumang tipan ay pagbalik sa anino samantalang ang katuparan ay narito na sa katauhan ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang 10 utos ay tipan po na kung saan ay ginamit bilang tipan sa Israel at sa Diyos, hindi sa simbahan. Si Kristo ay hindi dumating upang palawigin ang tipan kundi tapusin at ganapin. Ang lumang kautusan ay nakasulat sa bato, ngunit ang bagong kautusan ay nakasulat sa puso. Yan ang kautusan ni Kristo. Ang kautusan ni Moses ay nagdadala ng kamatayan. Roma 7, ngunit ang kautusan ni Kristo ay nagdadala ng buhay at kalayaan. Yun po yung pagkakaiba ng loob Moses sa loob Christ. Never na inutos sa simbahan. Ito po ay inutos sa mga Israelita at ito po ay ginamit para ipakita na makasalanan ang tao yung hindi pa nananampalataya kay Kristo. Yun lamang po mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating may kapatid. So dyan nagtatapos ang unang presentasyon ng ating negative mga kapatid at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Ayan, tumunog na. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes, your time start now. Okay. Ang tanong ko po, yun po bang ako nga na kausap ni Moises na tinatawag niyang Panginoong Diyos? Sino po yun? Yung Ama po ba yun? Ang Panginoong Kristo o ang Banal na Espiritu? Ang ako nga po ay tumutukoy po yan sa kay Kristo Jesus, pero kung papansinin niyo po yung talata sa Exodus chapter 3, hindi pa po diyan ibinigay ang kautusan na ibinigay kay Moses. Next na tanong po. Okay. Sabi niyo si Kristo yung ako nga. Tama ba na yung ako nga ang siyang nagbigay ng 10 utos doon sa bundok ng Sinai? Yes, tama po ba yun o mali? Sa bundok po, mali po. Sa bundok po ng Sinai, doon po ang nagbigay po ay ang Ama. Ibinigay niya ito kay Moses. Nandun po bilang isang being as God si Kristo, pero hindi pa po siya noon. Ang lehitimong nagbigay ng utos. Tandaan natin mga kapatid, na triune God po yung pinaglilingkuran natin Diyos, hindi oneness. Next question. Sabi niyo po kanina, yung ako nga, nakausap ni Moises ay si Kristo. Kasi pinamili ko kayo, Ama ba yan, si Kristo, ang Holy Spirit. Sabi niyo, yung ako nga, si Kristo. Ngayon, kung si Kristo yung ako nga, kaklaruhin ko lang po, kung si Kristong ako nga at hindi ang Ama, hindi rin ang Holy Spirit, tinatanggap niyo po ba na yung ako nga na nagpakilalang Jehovah, siya po ang nagbigay ng 10 utos doon sa bundok ng Sinai? Tinatanggap niyo po ba yun na si Kristo yon at hindi ang Ama, hindi ang Holy Spirit, yung ako nga? Yes or no? No po, dahil ayon po sa context ng talata, basahan mo ako ng talata sa Exodus chapter 31 kung nabanggit si Kristo. Yung Diyos na binanggit ay tumutukoy po yun sa Ama. Yan po yung ayon sa exegetical na pag-aaral. Next po. Okay. Tanong. Next question. Ibig mong sabihin, hindi si ako nga ang nagbigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai? Yun ba ibig mong sabihin? Hindi yun si ako nga? Yes or no? No po, dahil si ako nga na nagpakita kay Moses, ay dun po mababasa sa Exodus 3. Iba po ang Exodus chapter 31. Napakalayo po. Tanong. Okay. Kaklaruhin ko lang po ha. Ang ibig nyo bang sabihin, hindi si ako nga na nagpakilalang Jehovah ang nagbigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai? Yung ba ibig nyo sabihin, hindi yung si ako nga?
na siyang si Jehovah, hindi siyang nagbigay ng 10 utos sa Sinai? Hindi po mga kapatid, yun po ay tumutukoy sa Ama. Okay. Okay. Oo. Sabi mo, yung nagbigay ng 10 utos, tumutukoy yun sa Ama, ano, at hindi kay Kristo. Hindi kay Kristo. Ngayon, dito sa Deuteronomy, tinatanggap mo ba itong Deuteronomy 9:28? Ang kausap dito ni Moises ay 9:26. Tinatanggap niyo po ba ang kausap dito ni Moises, yun pong nagbigay ng 10 utos doon sa Sinai? Ayon po sa talata, yes po. Yes. Pero dito po malalaman po natin sa 31, binanggit po diyan yung tetragrammaton na YHWH o yung tinatawag natin na YHWH. Pag nabanggit po yun yung salitang Elohim o yung salitang YHWH, yan po ay tumutukoy sa Ama. Hindi Okay. po tumutukoy kay Kaklaruhin Kristo. ko lang Pero po, nandyan din po si Kristo. Kaklaruhin ko lang po Tanong. itong Deuteronomy 9:26. Sino po yan? Ang Ama, ang Anak, o ang Holy Spirit? Sino po sa kanilang tatlo po yan? Dito po sa context, makikita po natin dito na kung saan ay magkakasama po sila. Pero yung direct po na nagbigay ay ang Ama, hindi si Kristo. Okay. Tanong, Next. Sabi Next question. dito ng talata, ano ho? Huwag mong pupuksain ang iyong bayan at ang iyong mana. Kung yan ay Ama, sino ang nagbigay ng mana sa Ama? ang nagbigay ng mana sa kanyang si Kristo po mga kapatid. Pero uunawain po natin, yung paksa po natin ay papatunayan niya na ang 10 utos ay binigay sa simbahan. Ang tinutukoy ng talata ay sa mga Israelita, hindi po yan simbahan. Kaya mali po ang context ninyo. Okay. Next, tanong po. Sabi mo, yung Ama yan, at ang nagbigay ng mana, si Jesus Christ. Sabi mo kanina, tatlo silang, ganito na lang, ano? Sabi mo kasi yung Ama yan, ano? At ang nagbigay ng mana sa Ama, Jesus Christ. Anong supporting text mo na mababasa ang anak ang tagapagmana o ang anak ang magbibigay ng mana sa Ama? Objection, moderator. Objection, Hindi po proceed. yan natin paksa at hindi ko rin yan nilatag. Okay. Kaya magtanong siya sa paksa at sa Okay. aking nilatag. Sige. Okay, so kukunin ko lang yung hindi ko yan nilatag ha. Next question yan. Okay. Then, dito naman ako sa I'm nilatag po ninyo. Sabi ninyo, sinunod ni Kristo ang 10 utos, kaya hindi na dapat sundin. Nang sinunod ni Kristo yung utos na huwag kang papatay, dapat mo pa bang sundin yung utos na huwag kang papatay? Yes or no? Yes po, ayon po Yes. sa kautusan ni Kristo, hindi po sa kautusan na tinupad ni Kristo. Okay. Tanong, Nang sundin ni Kristo yung 4 na utos doon sa 10 utos. Time. 7 minutes lang. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal. Shoutout po na sa ating nasa live kay Noriel Corgabasa. Litong-lito na si Pastor. Shoutout din kay Reniel Marcelo. Lito na si Pastor. Add a Pastor Lloyd, pag ang Ama ang nagbigay ng utos, kasama na din si Kristo noon kasi isa lang sila ng will. Shoutout din mga kapatid kay Ray na may pakitanong kay Pastor Lloyd, ang pakikipagtalik sa hayop ay inutos sa Old Testament pero hindi nabanggit sa New Testament. Letra por letra, ang tanong ko, pwede na ba ikipagtalik sa hayop? Shoutout din kay Jerry Villamer, nagkawendang-wendang ang sagot ni Pastor. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez, labas-pasok siya sa paksa tungkol sa osas. Wala tayong matinong impormasyon na makukuha mula sa kanya. Shoutout din mga kapatid kay Rex Clams. John 12:49, sabi ni Kristo, sapagkat hindi ako nagsalita
na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsuko sa Kanya at nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Basahin nyo na lang ng buo. Shoutout din kay Romeo Ango. Pero na pastor, mag-aral ka dahil pastor kang walang alam. Peke ka. Shoutout din kay Rocky Javier. Hindi ibig sabihin na tinupad ni Kristo ay hindi mo na susundin. Kaya nga tinupad niya dahil siya ang halimbawa natin. At Leonardo Paras, nagkakasala pa ba kaya ang tao na ito? Kasi wala nang tinupad na utos eh. At shoutout din kay Leluch Labena, ang salita ng Diyos ay batas na dapat sundin. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng affirmative. Brother Fernando Camacho ng SDA. Your time start. Okay. So mga kapatid, gusto kong makita ho ninyo ito muna, ito muna ng 9:26 kasi baka makalimutan ko eh. Sabi niya, yan po yung Ama, yung dinadalanginan ni Moises. Mali po mga kapatid. Ang dinadalanginan po dyan ni Moises, hindi po yung Ama, kundi yun pong anak. At hindi totoo na yung Ama ang magbibigay ng mana sa Ama, ang anak. Baliktad. Yung anak ang pamamanahan po ng Ama. Kaya ngayon hinaanapan natin ng supporting verse eh. Sa anong supporting verse na nagsasabing yung anak ang siyang magbibigay ng mana sa Ama. Walang ganun sa Biblia mga kapatid. Akala ko kasi nababanggit siya exegetical study, theological study. Mali ho, mali. Ngayon, ako ba may supporting verse na yung talagang nagbigay ng mana, yung Ama, at ang itinangin niyang tagapagmana, ang anak? Opo, ganito ang ating mababasa mga kapatid. Hebreo 1:2 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sino tagapagmana? Yung anak. Sino magbibigay ng mana? Yung Ama. Siyempre kung may tinanggap na mana, may nagbibigay ng mana. Hindi ang Ama ang siyang pamamanahan ng anak. Ayan, at sabi rito, yung binigyan ng mana rito, yung may mana, yan ay kinikilalang Panginoong Diyos. Okay? So maliwanag po yan, At yung Panginoong Diyos na yan din po yung nagbigay ng 10 utos kay Moises. Yan din ho yan. Bueno, babalikan ko yan mamaya. Dito muna ako sa mga nilatag niya, Yan. Ngayon, yung ako nga, tama naman, sinabi niya, si Kristo, pinapili natin sa sa tatlo eh. Ang Ama ba yan, Anak, o Holy Spirit, pinili niya si Kristo. Ang hindi alam na ni negative, yung ako nga na yan, na siyang Jehovah, yan din ang nagbigay ng 10 utos doon sa bundok ng Sinai. Yun ang hindi sakop ng pag-aaral ng ating pong negative side. Maling-mali mga kapatid. Maling-mali. Ngayon, eto pa, sabi niya, pag sinunod, pinapasunod, utos, pinapasunod ba sa simbahan? Actually, mga kapatid, out of topic ito eh. Kasi ano ba ang topic? Sinayang niya yung kanyang mga oras eh. Dapat ang patutunayan niya, tututulan niya, yung 10 utos, hindi utos ni Kristo. Ano ginawa niya? Pinatunayan 10 utos, hindi dapat sundin ng Kristiyano, hindi utos sa simbahan. Yung 10 utos, Law of Moses. Asan ng exegetical study roon? Asan ng textual argument? Kumbaga, ang laro boxing. Ang ginawa niya nag-jackstone. Wala sa paksa, dapat tibagin ng negative na yung 10 utos hindi utos ni Kristo. Hindi pinag-uusapan dito kung yung 10 utos dapat sundin o hindi dapat sundin. Dahil ang topic yung 10 utos, utos rin ni Kristo. Yun po yun eh. Bueno, papatulan natin kasi sabi niya, pag may nabasa raw ako, kahit na isang talata. As a runner na halos everyday. Sa
Kumbaga, utos yan sa church, utos sa simbahan. Nagte-training. Mag-a-adventist siya. Ewan ko kung tutupad po siya, ha. Ganito sabi ng talata, mga kapatid. 7:38 ng gawa. Ano sabi? Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Utos ba sa iglesia? Utos! Sinong iglesia ang unang inutusan? Iglesia sa ilang. Ibinigay na ba 10 utos dyan? Yes! Doon sa bundok ng Sinai. Di utos sa iglesia. Ano pa? Na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin yung mga existidong church, sa New Testament na ang member ay mga Hudyo. Ibinigay din sa kanila yung 10 utos, yung mga aral na buhay sa ilang. Church na ba? Church yun! Okay, tayo na. Kulang sa pag-aaral talaga, mga kapatid Ngayon. Yung binanata niya na hindi ka maliligtas sa batas. Yan, yung kautusan anino ni Kristo, out of topic. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang tutulan, yung 10 utos, hindi utos ni Kristo. Diyan po kayo wag niyo sayangin yung inyong presentation sa wala namang kinalaman sa paksa. Yan po yun. Okay? Ang dami rito, kaya lang puro out of topic ito, hindi nakatibag doon sa aking presentation ngayon, ito pa. Dito sa yung ginamit, i-flash ko nga sa screen. Ayan. Yung ginamit ko, mga kapatid, yung Exodus 3, kasaysayan po yan ng kausap ni Moises na Diyos. Hanggang sa pagpunta sa bundok ng Sinai. Yan po yung ako nga, nagpakilalang Jehovah. Tuloy nyo lang po sa 7. Sabi nyo wala daw ito sa paksa. Nasa paksa ito. Pati yung John 1:1 nasa paksa yun. Pinatunayan ko umiiral na si Kristo. At si Kristo nga ang siyang kausap ng ating Panginoon bilang ni Patriarkang si Moises, bilang si ako nga na siya rin si Jehovah. Na itong kausap niya, sabi sa 3:8 hanggang 10, ito'y bumaba. Sabi diyan, ako'y bumaba upang iligtas sila mula sa kamay ng mga Egyptyo. Sino po yan? Hindi yan ng ama, kundi yung anak po yan. Yan po ang kausap ni Moises. 3:8 hanggang 10 yan, hanggang sa talatang 15, hanggang sa kapitulo 6, iisa ang diwa, iisa ang context. Kaya okay, thank you po. Kaya kung exegetical at theological study pag-uusapan, ito nagsasabi ng totoo. Yan po yan. At ang Panginoon diyan, sabi diyan 19:20 ng Exodo, ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Hindi ba't yung Panginoon na bumaba na yan, na binasa natin sa Exodus 3:8 hanggang 10, hindi ba't yan si ako nga? At yung bumaba na inulit sa 19:20, yung bumaba na Panginoon, siya rin yung nagbigay ng utos kay Moises sa bundok ng Sinai. Hindi yan ng Ama. Si Jesus Christ po yan. Kaya nga sabi ni Kristo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Nakita na ninyo? Yan. Kaya pagkasalat sa pag-aaral hindi talaga are At ito, yung pong Diyos na kausap ni Moises, na siyang Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, siya po yung tinutukoy na angel ng Panginoon. Angelus, ibig sabihin sugo. Yung ama hindi po sugo, kaya hindi yun ang bababa. Sino ang sugo sa kategoryang angelus o messenger? Si Jesus Christ po, kaya ang tawag sa kanya ng John 1:1 Verbo. Siya kasi yung messenger. Siya yung angelus. Ganun po yan, mga kapatid. Yan ang hindi sa atin matutulan ng negative side.
O ngayon, yung ginamit ko sa Korinto, tinutulan ba? Hindi tinutulan eh. Di ba? Yung sa Hebreo 11, natutulan ba? Hindi rin. Mas pinili ni Moises kadustaan ni Kristo. Bakit? Kasi siya kausap eh. Kausap ni Moises. Yan, no? Kaya dito, napakalabo mga kapatid, na hindi si Kristo ang nagbigay. Ngayon, dahil wala na akong oras ang gusto ko namang marinig kasi sabi niya yung ama raw yung nagbigay doon sa dapat mapatunayan sa atin na yung bumaba sa bundok ng Sinai ang ama. Yan patunayan sa atin na ang bumaba sa bundok ng Sinai ang ama. Aabangan ko po yun. At susog na talata na ang ama ang siyang pinamanahan ng anak. Ayan. Yan po ang gusto natin mamaya, mga kapatid. At saan sa writings ni Calvin as Time na. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. So dako tayo sa second cross ng ating negative. Pastor Lloyd, your time start now. Okay, so unang tanong. Bro Camacho, nung nag-agree ka sa ating paksa na pag-uusapan, na ang proposal, ang 10 utos ba ay utos ni Kristo, sinabi ba sa iyo ni Bro Russia na clarify ko sa kanya na inutos yan sa simbahan o hindi? Hindi po, kasi maliwanag po yung topic natin, no? Ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Diyan po kayo mag-stick sa topic. Yung pong deliberation po ninyo na yan, out of topic na po yan. Maliwanag naman ang topic natin Next question. So ibig sabihin nagsisinungaling si Bro Russia na ang pagkabanggit doon na ang papatunayan mo na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo at diniinan ko na inutos din sa simbahan. Sino ngayon yung nagsasabi sa inyo ng totoo? Hindi po siya nagsinungaling. Mali ka lang ng intindi. Ang topic, ang utos ni Kristo ay ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Kung meron kang gustong idagdag, sa presentation niyo po ilatag. Kaya lang, nung nilatag ninyo, out of topic. Kaya kayo po ang hindi nakaunawa sa paksa. So ngayon, kung may malalatag ako na ebidensya na patotoo ng ating paksa, na hindi lang ayon sa 10 utos na utos ni Kristo, kundi ito po ay inutos din sa simbahan, aaminin mo na nagkamali kayo. Hindi po. Hindi ko maaring payagan yung aaminin mo, yung ganun, parang challenge question kasi siya. So you can replace Pastor Lloyd proceed lang bro. Kung may mapatunayan ako na kasama dito sa ating paksa, again, time stop. Pastor Lloyd, na ang wag mong umpisahan ng kung ba. Yun lang naman. So you can use any word, basta wag mo lang simula ng kung or paano. So proceed lang, Pastor Lloyd. Sa paksa na ating pinag-uusapan na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo, ayon sa ating napagkasunduan, kasama na rin dito yung utos sa simbahan by context. Yun ba ay totoo o hindi? Hindi po totoo sa paksa. Maliwanag po ang paksa. Naririyan sa comment section. Ipinlas din sa Russia Vista. Ano po? Ang paksa lang, ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Kung mayroon po kayong idinudugtong, ilagay nyo po yan sa presentation. Kaya lang sasabihin ko po sa inyo, out of topic. Huwag nyo na pong ipilit dahil maliwanag po yung tarp natin. Next Okay, question. so sige po. Patunayan natin yan mamaya. Tapos dito po punta po tayo sa Acts chapter 7, 38. Pastor. Wala nang side comment. Okay, proceed. Diretso ako sa tanong. Sa Acts chapter 7 verse 38, sabi ko, pag mapatunayan mo, maging SDA ako bukas. Ang Iglesia ba dito na tinutukoy ay tumatukoy sa New Testament na church na sumusunod kay Kristo ngayon?
Oo o hindi? Yes. Kasi sabi riyan na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin sa panahon po ng New Testament. Ano po? Meron na pong tinatawag na invisible church ang New Testament. Yun pong mga tagasunod ni Kristo. Kasama nga dyan si John the Baptist at ang iba pang mga Hudyo sa Bagong Tipan. Kung iyon po ang sinabi nimo na simbahan ni Kristo, saan ang mga utos na Ten Commandment na ipinautos ni Kristo sa kanila ngayon bilang simbahan? Saan mababasa? Ano po yung gusto nyo? Iisa-isahin ko? Okay. Eto, Ayon sa iisa-isahin context, ko. Acts chapter 7. Diyan po yung unang utos, mababasa nyo rin, 4 Gs ng Mateo, ikalawa, Acts 17:21, mababasa rin sa Objection, moderator. Objection, time stop muna. Negative, ano yan? Sa Acts chapter 7, yung tinutukoy ko, wag po siyang lumagpas. Okay. Nagagamit po siya ng proptekste. Sa Acts chapter 7, saan ang utos dyan? Okay, so counter objection, meron ba? Opo. Yung Acts chapter 7 niya, habol po niya yon kasi nabubuking po siya. Ang tanong niya lang kanina, saan iniutos ni Kristo? Sa iglesia o saan utos sa iglesia? Okay, sinasagot ko Okay. eh. So ganito mga kapatid, ang ating judgment dyan. Yung first glance ko talaga sa unang tanong, yung naghahanap ng talata ba? Now, yung objection na doon na sa Acts 7 na mas detailed pa, ang tinatanggap kasi ng ating sumasagot is yung unang nabanggit mo, Pastor Lloyd. So you can follow up naman yan mamaya. Pero dito, talata lang, Bro Camacho, proceed bro. Opo. Ayan po, inilagay ko na po dyan mga kapatid, naka-screen sa screen natin, yung 10 utos sa Old Testament, umiiral pa rin, utos pa rin sa iglesia sa New Testament. Ano po? Actually, yan ay 1,060 na commands ng ating Panginoon sa New Testament. Okay, sa Acts chapter 7, 38 po dito, ang pagkatukoy na testimony po ito sa Israel. Yan ba ay tumutukoy sa simbahan o hindi? Tumutukoy po kasi yan ay invisible church pa eh. Kasama po dyan yung mga Hudyo. Kasama na rin po kami dyan sapagkat nang muling ma-establish. Hindi naman kasi bago ang church eh. Itinayo lang ulit yung dati ng natumbang church. Ang tawag doon sa dati, iglesia sa ilang. Tumutupad yun sa 10 utos. Yung iglesia naman ngayon, na siya nga tumanggap ng aral na pinagbigyan, tumutupad din sa 10 utos. Wala ka makikitang mamamatay tao dyan. Hindi sumusunod sa Panginoon na Sabat. Inaalimura ang mga magulang. Sumasamba sa ibang Diyos. Wala. Pero mga kapatid, kung babalikan nyo po yung iglesia po sa ilang, nandun po lahat ng pagsuway, pagsimba sa Diyos-Diyosan, pagpatay, kaya nga dinisiplina sila at pinatay rin po ng ating Panginoon. Yung tanong ko, sabi mo kasama kayo dyan, sa iglesia sa ilang, saan doon yung 7 Adventist, sabi mo, nanong doon na kayo, kailan kayo na itatag? Mali po ang unawa po ninyo. Yun pong iglesia sa ilang, yun po ang dinudugsungan ng Seventh-day Adventist Church. Kasi, yung pong karakter ng iglesia sa ilang, masunurin sa kautusan. Kami po ay spiritual Jews, hindi literal sa katutubo. So pag sinabi mo kasama kayo, ibig sabihin, inaamin mo na ngayon na hindi kayo doon kasama, kundi dugtong lang kayo. Mali po. Sila po yung mga literal na Hudyo, pagdating ng Bagong Tipan, spiritual Jews na po yan. Pero yung aral na ibinigay sa kanila, yung aral na buhay, kung paano na sinusunod, ganun din natin sinusunod sa panahong ito. Kaya lang out of topic na kayo eh. Patunayan ninyo, hindi si Kristo ang nagbigay ng 10 utos. Yung po yun. Kasi tanong ninyo, wala na po sa paksa. Sige, babalikan kita dyan mamaya. Okay, Hebrew chapter 11. Hebrew chapter 11, patungkol po yun kay Moses. Saan po doon na nabanggit na nagbigay ng utos
si Kristo kay Moses? Yun po ay patungkol po ba? Ito yung tanong ko. Time. Yun 7 po ba ay minutes time. patungkol sa kaligtasan? Time na. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Noriel Gabasa. Mukhang hindi naintindihan ni Pastor yung atin. Jeruel Sedenyo, mali pala ang pagpaksa, bakit lumaban pa? So umpisa pa lang, sana kung mali na, hindi na sana tinuloy. Shoutout din kay Leloch Lavena, ito ay ang pahayag ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel ng kanyang isinugo. Shoutout din kay Jerry Villamer, aminin mo pastor, isa lang naman ayaw nyo sa utos sabat. At sabi ni Jerry, kapag ayaw sa 10 commandments, mga makasalanan dahil paglabag sa utusan ay kasalanan. Yudel Pabiluna, hindi naman mahirap sundin ang 10C. Ang mahirap ay ang labagin. Riniel Marcelo, isigisis ata pastor yung latag mo. Out of context lahat linatag mo at sinagot mo sa mga tanong. Ray Namay, hindi makakatulong ng maayos si Pastor Lloyd mamaya. Mali sagot niya, Pastor Lloyd, inom ka ng pangpatulog mamaya. Ito din kay Josuel Kabalan, ikaw SDA ang out of context pataka. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Lloyd ng Calvinist, your time start now. Okay, so mga kapatid, kaya ko po dinidiinan na dito po sa Acts chapter 7 ay hindi po yan inutos sa iglesia. By context po, hindi kita magpalagpat, yan po ay patungkol sa Israelita. At ang Israelita, kailanman wala kang mababasa na ang simbahan ay spiritual Israel, guni-guni nyo lang po yun. Tapos pangalawa, makakatulog po ako ng mahimbing mamaya dahil napahayag ko ang katotohanan. Tapos dito po makikita po natin na kung saan ay yung nabanggit niya po kanina, dito po, sa Hebrew chapter 11, si Moses po diyan ay naniniwala kay Kristo as a Messiah, hindi po bilang nagbigay ng utos. Yun po ay katotohanan, Messiah po, tagapagligtas. Sa katuparan ng hula. Pero ipakita mo sa akin na siya talaga yung nagbigay ng utos dahil yung sa Exodus o sa Deuteronomy, tsaka sa Exodus na nabanggit po doon na nagbigay ng utos kay Moses, ay yung tetragrammaton na tumutukoy sa Ama. Tapos po mga kapatid, nakakita lang po siya ng utos, kagaya lang po sila ni Denmark, akala na po nila ay utos na po yun na ibinigay kay Moses. Kaya kailangan po muna natin na tibagin muna iyon. So dito po mga kapatid, ito po yung pinagdidiinan nila, yung entole po. Ang kautusan ni Kristo ay hindi kautusan po ni Moses. Mga kapatid, dito po makikita po natin sa textual na pag-aaral. Parehong salita na entole. Pero magkaiba ang pinagmulan at nilalaman. Yung Grego po na entole, kaman po yan. At pag sinabi mong kaman, marami pong kaman. Actually, meron pong utos ng Ama, utos ng Anak, utos sa Ebanghelyo, mga entole po yun. So dito po makikita po natin, halimbawa sa Romans chapter 7:10, patungkol po ito sa Mosaic Law. Patungkol po ito sa moral law. Ang sabi ni Pablo, at ako'y namatay. Ang utos ay entole na dapat sana'y magdulot sa akin ng buhay. At siya'y nagdulot sa akin ng kamatayan. Kita niyo mga kapatid, yung kautusan na to ay nagdulot ng kamatayan kay Pablo. Dahil siya po ay makasalanan. Ito po'y tumutukoy sa utos na ibinigay kay Moses, hindi po ito utos ni Kristo. Ang utos ni Kristo ay ito po, yung law of Christ. Sa John chapter 13:34, isang bagong utos. Ang bago po dyan, bago as in bago, hindi luma na ibinigay kay Moses. Yun po yung hindi naiintindihan ng nasa comment section. Ang ibinigay ko sa inyo, yun po yung entole na yun.
Yun po yung law of Christ. So parehong salitang intule pero magkaiba ang pinag-uusapan. Ang intule na nasa ilalim ni Moses ay naglalahad ng kasalanan. Ang intule na utos ni Kristo ay nagliligtas mula sa kasalanan. Magkaiba po. Yung 10 utos kay Moses yun. Yung utos ni Kristo na nagliligtas, kay Kristo yun. Yun yung dapat maunawaan ninyo by context. So dito po makikita po natin, ang una ay bato na mabigat na nagpaparusa ng kamatayan. Ang ikalawa ay biyaya na nagbibigay buhay. Yan po yung utos ni Kristo. Parehong tinawag na commandment pero magkaiba. Magkaiba ang diwa. Ang kay Moses na 10 utos, isa sa lumang tipan na naghahatol. Ang kay Kristo ay sa bagong tipan na pag-ibig na nagliligtas. Kaya mga kapatid, hindi porke pareho ang salitang Grego na pareho ring tinawag na entole, ay sasabihin mo na agad na parehong utos, mali po yun. Lexical fallacy po yun. Maling pagbabasa ng salita dahil sa context. Sa kamasdan nyo po mga kapatid, tatawa-tawa lang po si Fernando pero hindi po niya nauunawaan yung aral nila. Magsisi po kayo. Marami po kayong nalilinglang. Sa contextual na pag-aaral, ang entole ni Kristo, ang utos ni Kristo ay bagong kautusan. A new commandment. Entole kaine. Ano po ba yan? New. Nangangahulugan na new kind. New version. Hindi revise. Ibig sabihin, ito ay bagong uri ng kautusan. Hindi simpleng pag-ulit ng kautusan ni Moses. Dahil pag sasabihin mo yung bago na yan ay yung kautusan na dati, para mo na rin sinabi, those who are in Christ are new creation. Ibig bang sabihin, hindi bago ang kanilang kalagayan kay Kristo? Bago din po yun. Parehong tinawag po na new. New po, hindi po luma. Ang lumang tipan, yun po yung utos na kung saan ay ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Yun po ang utos ni Moses, pero sa utos ni Kristo sa bagong tipan, ibigin mo gaya ng pag-ibig ni Kristo. Self-centered yung Old Testament. Yung utos ni Kristo ay Christ-centered. From self-based love to Christ-based. Yan po yung pagkakaiba na hindi nauunawaan ni Fernando. Hindi si Moses ang batayan ng kautusan ng simbahan, kundi si Kristo. At ang pag-ibig sa ating kapwa ay gaya ng pag-ibig kay Kristo, hindi sa ating sarili. Kaya magkaiba ang kautusan na ibinigay kay Moses at sa kautusan na ibinigay po sa simbahan. At sa theological point po, ang entole na si Kristo ay hindi po yan spiritual, yan po ay hindi rin, yan po ay spiritual, hindi po yan literal o liga lang. Dito po sa Galatia 6, ang talata ay 2, ang sabi po dito sa utos ni Kristo, hindi sa utos ni Moses, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa ganung paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo, hindi kautusan ito ni Moses. May kautusan si Kristo, iba sa kautusan ni Moses. Dito nga ang sabi sa Hebrew 8:10, ganito ang gagawin kong bagong tipan sa bayan ng Israel kahit ang lumang tipan, ang lumang kautusan sa Israel ay babaguhin. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso, hindi na sa tipyas ng bato, sa puso na po ng tao. Kaya dito makikita natin yung law of Moses na 10 Commandment ay external, nakasulat sa bato. Ang law of Christ ay internal, nakasulat sa puso sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya magkaiba. Ang una ay nagdadala ng hatol. Ang batas ni Kristo ay nagdadala ng buhay at pagbabago. Sa ilalim ng law of Moses, ang taong gumagawa upang tanggapin ng Diyos. Pero kay Kristo, ang tao ay tumatalima dahil tinanggap na sila ng Diyos. Magkaiba po ang layunin.
Kailangan pag-aralan po yan ni Fernando. So dito, ang entole ni Kristo ay hindi patungkol sa pagsunod para maligtas, kundi bunga ng kaligtasan na matatamo sa biyaya. Mga kapatid, malinaw ang entole o utos ni Kristo ay hindi ang entole ni Moses. Pareho man ang salita pero magkaiba po yan ang kahulugan at layunin. Ang kay Moses ay batas na naghahatol, ang kay Kristo ay batas ng biyaya na nagliligtas. Ang kay Moses ay utos na naukit sa bato, ang kay Kristo na ukit sa puso. Kaya't kapag ang isang tao ay nasa ilalim ni Kristo, hindi na siya alipin ng lumang tipan, kundi anak ng bagong pangako. Ang sabi sa Galatia 4:7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na kayo alipin ng lumang tipan, ng lumang kautusan. At ganon din po na kayo'y mga tagapagmana na niya. So tayo po, mula po sa pagiging alipin sa ilalim ng kautusan na ibinigay kay Moses, ginawa po tayong anak ng Diyos sa ilalim ng biyaya dahil siya po yung tumupad, dahil hindi po natin kayang tuparin. Ilegalismo pala yung mga SDA. Hindi nga nila matupad yung kautusan, ipapatupad pa nila sa iba. Inais din nila magturo ng kautusan ni hindi nga nila nauunawaan ang ibig sabihin ng kautusan. Na magkaiba ang kautusan na ibinigay kay Moses at iba rin po ang kautusan na ipinagkaloob o pinag-utos ni Kristo. Tayo ay hindi alipin ng lumang tipan kundi anak sa bagong pangako. Yun po yung katotohanan na makikita po sa talata. Palain po kayo ng ating may kapal, nawa po ay mabuksan po tayo na magkaiba ang loob Moses sa loob Christ. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. At ako tayo sa second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes. Your time start now. Okay, ang una ko pong tanong, kasi out of topic yung inyong pero susundan ko na lang din kayo. Okay? Saan po ninyo mababasa? Saan po ninyo mababasa sa Biblia na kapag sinunod mo ang 10 utos, ikaw ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy? Moderator, yung tanong po doon sa kay Pablo, ayon sa Romano 7, yung nabanggit po doon ay nagdadala ng kamatayan dahil hindi kayang sundin ni Pablo. Objection, Hindi po ako nagsabi. Time stop. Objection, affirmative, ano yan? Opo, ang hinahanap ko po, Mr. Moderator, talata, hindi po kwento. Objection, Moderator. Okay. Counter. Sabi po Okay. ako, Counter Romans objection, chapter proceed. 7. Proceed, Pastor Lloyd. Nagsabi po ako, Romans chapter 7. Okay, so Pero ganito mga hindi po kapatid. tinanggap ng aking katunggali. 7 ano yan? Romans 7 ano? Wait lang bro. So ganito, ang tanong kasi yung sa talata at meron naman Yes. nabanggit na talata yung Romans something. So ganito bro, tinatanggap ko yun as a valid answer naman. So proceed lang Pastor Lloyd, 20 seconds again yung anong talata daw. So sabi niya, anong talatang mababasa? Ang tanong niya po ay kung sumunod ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Wala po akong sinabi ganun. Yung sinabi ko po, yung hindi sumunod dahil hindi masunod ni Pablo sa Romano 7:10. Dahil sa kasalanan, nagdala po ito sa kanya ng kamatayan. Yun po yung aking nilatag. Kaya wag po siyang mag-invento ng argumento at siya rin po yung titibag. Tanong. Next question. Okay. Dito sa ating second portion, kahit ano pwedeng itanong. Base rin doon sa mga presentation mo. Kaya nga tinatanong kita, saang talata ng Biblia, kapitulo at bersikulo kasama aklat ng Biblia, na kapag sinunod mo ang 10 utos, mapapahama ka sa apoy ng impyerno. Saang talata po yun? Saan talata? Wala po tayong talata na mababasa na yung sumunod ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yung paksa po natin ay tumutukoy na kung saan ay kanino ito inutos. Kung walang utos para sa simbahan,
Napakasipag mo naman na sundin kahit na walang utos. Yung pinautos sa iyo ni Kristo, hindi mo nga sinunod. Pero yung utos na hindi inutos sa iyo, gusto mong sundin. So yung malinaw na sagot ay wala po tayong talata na mababasa na itatapon ka sa linaw ng apoy, kundi yung mababasa po natin ay yung kautusan ay naghahatol ng kamatayan. Next question. Okay, next question. Ang Diyos ba ay magbibigay ng utos sa tao na hindi kayang sundin ng tao? Hindi po. Hindi. Hindi po siya magbibigay ng utos pag yung utos na po yun ay hindi niya kayang masunod. Hindi niya kayang masunod kung siya lang. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng tulong ng banal na espiritu para masunod niya ito. Kaya nga sa Ezekiel chapter 36, kinuha yung patay na puso o batong puso, tsaka binigyan ng banal na espiritu para makasunod. Pero kung ikaw lang, ay hindi mo Next talaga question. ito masunod. Ano? Very good. Next question po. Kayo po na, I think, naniniwala kayo na pinapatnubayan din kayo ng banal na espiritu. Ayon sa inyong doktrina, paniniwala. Na kayo pinapatnubayan ng banal na espiritu, kaya nyo po bang sundin ng 10 utos? Yes or no? Sa sarili ko ay hindi, pero sa Hindi. patnubay ng banal na espiritu ay oo. Okay. Next question. Next question. Saang talata naman ng Biblia, kapitulo, bersikulo at aklat, ano po, na ang nagbigay ng 10 utos na siyang mayroong mana, ano po, ay ang Ama? Sagot? Pakiulit ng tanong, moderator. Paulit, Medyo paulit may na lang. ingay. Medyo may ingay ata sa ano. Iwan Sige, ko sige, kay papaikling ko na lang. Saang talata mo mababasa na yung Ama ang siyang bumaba doon sa bundok ng Sinai? Marami po Exodus 20, Exodus, yung nilatag ko kanina by context na kung saan siya po yung nagpapakita kay Moses. Kahit po sa Exodus 3, nandun din po yung Ama. Hindi lang po si Kristo yung naroon. Tanong, Okay. Proceed. Ibig mong sabihin, dalawa ang ako nga, yung Ama at saka si Kristo? Yung ba ibig mong sabihin? yes po, Yes. tumutukoy po yan. Mayroong talatang mababasa sa Old Testament na ako, amo ako, yung aye, asye, iye, yung sa Old Testament, kahit ganun din po sa New Testament. Pero yung I am ay na-apply din po sa New Testament kay Kristo. So kaya pag sinabi mong ako, amo ako, hindi lang po yan tumutukoy sa anak, Next question. kundi tumutukoy din Okay. po sa ama. Yung ako nga, tinawag na angel of the Lord o anghel ng Panginoon, no? At sabi po ninyo, yung ako nga tumutukoy din po yan sa Ama. Okay? Nang sabing angel of the Lord, kaninong messenger ang Ama? Sino nagpadala sa kanya? Sino ang nagsugo sa Ama? Ayun po sa pag-aaral, yung angel of the Lord po ay tumutukoy po yan kay Kristo. At yan po yung nagre-representa na kung saan ay inutusan din po ni Kristo na nakita ni Abraham that time. Pero yung nagpakita po kay Abraham, na nakita ni Abraham yung kanyang kapanahunan, ay nung panahong iyon ay hindi po upang Next magbigay ng 10 utos. Okay. Last 40 Yung seconds. angel of the Lord na bumaba sa bundok ng Sinai, yun ba yung Ama na nagbigay ng 10 utos? Yes or no? Hindi pa po. Hindi. Dahil yung nagbaba po doon, na nagpakita po doon ay yung Ama po mismo. Dahil yung pagbaba po ni Kristo ay nung panahon na isinilang pa lang siya ni Maria. At nung panahon na kung saan ay nagmamanifestar siya bilang anghel sa Old Testament na angel of the Next Lord. question. Sino yung naglabas na Diyos? Sino persona yung na naglabas
Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live, kay Leodel Pabilona. Sabi niya, wala daw siya patnubay ng espiritu kaya walang 10 commandments sa buhay niya. Naku po. Shoutout din kay Charleston Medina. Kahit anong gawin mo, Pastor Lloyd, makakadautal-utal ka, Pastor. Ang lupit. Okay. Shoutout din kay Rex Clams. Ayos ang sagot. At sana laging mapatnubayan ng banal na espiritu si Pastor Lloyd para makasunod sa 10 utos. Shoutout din kay Joel Pablo. So wala ka sa patnubay ng banal na espiritu, Pastor, kasi hindi mo sinunod ang 10 utos. Shoutout din kay Jason Dignos. Oo na daw. At shoutout din kay Dritz. Masira ang mesa mo niyan sa kakapukpok basta wala maisagot. Dilat ang mata. Shoutout din kay Danilo Tano. Wala tong pastor na to sa Calvinist Kapitulo Bunganga versikulo Laway. Wala sa tema, hindi to marunong sa debate. Kung ako ang membro nito, iiwan ko na to, pastor na to, nakakahiya. At shoutout din kay Jerry Villamer, Kwentong Barbero pala. Ray Namay, wala na, slide na si Pastor Lloyd. Wala nang makambyo, kaya kung ano-ano na lang ang tinatanong niya. Fighter Cloud, saan ba sa kautusan ang hindi kayang sundin? At shoutout din kay Romeo Anggo. Ang paksa ay ang 10 utos ay katusan ni Kristo. Wala nang nabanggit sa paksa ang pangalan ni Moises. Palaging out of topic si Paki Pastor. Dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Pastor Lloyd. Bilang negatibo na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Pastor? 5 minutes, your time start na. Okay, mga kapatid. So, dun po sa comment section, nagkabuhol-buhol po dito yung mga turo ng SDA. Una, hindi po nila nauunawaan yung law of Moses at law of Christ na magkaiba po yan. Kaya nga ako ay naaawa sa kanila. Ipag sinabi mo naman na bakit binabanggit yung law of Moses, kasi nga po, yung tinutukoy ninyo ay law of Moses, pero yung tinutukoy ko ay law of Christ. At kailanman hindi po yan tinuro ni Kristo, yung law of Moses, sa simbahan. Ihinanapan ko nga siya saan mababasa na spiritual Israel ang simbahan. Wala naman siyang nailatag. May nailatag siya, natibag naman. Patungkol sa existe naman yun ni Kristo. Wala naman tayong problema doon. Yung problema po dito ay kung inutos ba yan sa simbahan at yan ba ay talagang utos ni Kristo. Utos po yan ng Ama na ibinigay kay Moses. Kaya mga kapatid at mga tagapakinig, mula po sa ating pag-aaral ngayong gabi, malinaw na nakita po natin ang 10 utos ay hindi itinuro ni Kristo bilang utos para sa iglesia. Iglesia sa ilang Israel po yon. Tapos una sa textual at contextual na argumento, tuwing binabanggit ni Kristo ang mga utos gaya ng sa mayamang binata, hindi niya rin po ito pinuna. Hindi po ito upang ipatupad muli ang batas ni Moses, kundi upang ipakita na walang sinuman ang maaaring makapagpatuwid sa atin sa pagsunod sa batas. Tapos sasabihin nila na wala daw akong gabay sa espiritu. Ano po ba yung tanong? Ang sagot ko, yung walang espiritu hindi makakatupad. Pero yung may banal na espiritu, ayon po sa Romans chapter 7 at chapter 8, natupad po ang kautusan para sa atin. At tayo namumuhay ayon sa banal na espiritu, hindi na po sa lumang tipan. Yun po yung dapat ninyong tandaan. Tapos dito po, yung makakapagligtas po, hindi po yung kautusan, kundi yung follow Christ. Nung sabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Hindi sumunod yung mayamang binata. Kasi nga, yung kautusan ginamit para sa ipakita na siya'y makasalanan, hindi para sa kaligtasan. Ikalawa, yung exegetical na pag-aaral, nakita natin na malinaw naman na magkakaiba ang gamit ng law of Moses. Kahit na po yung nomos, natatawagin natin, nandun po yung civil law, nandun po yung moral law, nandun po yung sacrificial. Hindi mo po yan mahiwalay. Pag sinunod mo ang isa, dapat sundin mo lahat dahil pag hindi mo sinunod kahit na isa lang, sabi ni Santiago, ay nalabag na ninyong lahat. So dito po magkaiba po yan. Magkaiba po yung entole na utos ni Kristo kaysa kay Moses. Hindi po ako nagpupukpok
Wala po akong pokpok po doon. Mataas lang po talaga yung boses ko dahil hindi po talaga kayo nakakaunawa ng loob Moses at loob Christ. At dahil di po sa panghuli din po sa theological na argumento, ang layunin po ng batas ay hindi upang bigyan katwiran ang tao. Yun po yung pagkakaiba. Na yung sa lumang tipan ay sumusunod para maging matuwid. Tayo sa bagong tipan sa kay Kristo, sumusunod dahil tayo na po ay matuwid na. Isinabi nga ni Kristo sa Romans chapter 10:4, ang sabi nga po dyan ay, for Christ is the end of the law. Pag sinabi po yan, entelos po yan, nangangulugan, wakas. Tapos dudugtungan nyo pa, ipagpapatuloy nyo pa, iwakas na nga. Katapusan. At kaganapan, ibig sabihin, tinapos na ni Kristo ang sistema ng batas bilang daan or luma na tungo sa katwiran dahil siya na po yung umiiral na batas. May batas tayo dito sa Pilipinas na hindi na po ngayon umiiral dahil may bago na pong batas. Hindi dahil walang saysay ang batas, kundi dahil natupad na ito sa kanyang buhay, kamatayan at pagkabuhay muli. Ngayon, ang katwiran ay hindi na galing sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Yung mga SDE naman, sabi nila, tumutupad daw sa kautusan, yung mga sinungaling naman, lumalabag po sa huwag kang magsisinungaling. Ang 10 utos, mga kapatid, ay tipan po sa pamamagitan ni Yahweh at ng Israel. Hindi po yan tipan sa iglesia. Inukit sa bato, ang kay Kristo inukit sa puso. So, dyan po malinaw mga kapatid, kung si Kristo po mismo ay end of the law for righteousness, sino mang tao ang mga has na baguhin at sasabihin na muli niya pang ipagpapatuloy ay para mo na rin sinabi hindi pa tapos yung ginawa ni Kristo na tinupad niya po yung kautusan. So pagpalain po kayo, naway mabuksan po ang isip at puso ng mga SDE, nagabayan po sila ng banal na espiritu. Dahil yung paggabay po ng banal na espiritu ay yan po ay hindi na po magpapailalim sa lumang kautusan. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative at dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang 10 utos ay utos rin ni Kristo. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. So, makita-kita natin dito mga kapatid na hindi pa banal na espiritu ang gumagabay kay pastor eh. Kundi confusion. Alam niyo po ba kung sinong ang author niyan? Si Satanas po. Tingnan ho ninyo mga kapatid. Tinanong natin saan ba mababasa yung sumusunod sa 10 utos maiimpyerno. Wala siyang mabasa. Kasi mabuting sundin ang 10 utos. At yung law of Christ, mga kapatid, yung 6:2, kasama po dyan 10 commandments. Wala kang mababasa na yung ama ang siyang bumaba sa bundok ng Sinai. Wala po. Yan po yung kausap lagi ni Moses na kanyang dinadalangin na Diyos na may mana. Nga siyang naglabas sa Ehipto. Si Jesus Christ po yan. Hindi po yan ng ama. Ang ama hindi po isinugo ng anak. Hindi rin yan isinugo ng Holy Spirit. Kaya yung angel of the Lord, yung messenger, yan po si Jesus Christ. Isaiah 48, 12, 13 hanggang 16. Ang isinugo, yun pong anak. Hindi isinugo ang ama at ang Holy Spirit. Hindi isinugo ng ama sa time na yon ang Holy Spirit, kundi si Jesus Christ. Kaya mali po eh. Kaya kawawa po yung mapapaniwala ni pastor. Okay. Then ano pa ito? Buhol-buhol daw yung turo ng isda. Hindi ho, yung sagot niya buhol-buhol eh. Mali-mali. Yung latag niya mali-mali. Out of topic. Di ba? Out of topic. Tingnan niyo ha. Ano sabi ni John Calvin? Ito. Lalapag natin sa screen ha. Kasi John Calvin itong sila eh. Ano sabi? The law of God, which we call the moral law. 10 commandments yan. Is the doctrine of life which remain unchangeable. Hindi nababago. And by which Christ Himself direct His people. Pinapatubayan nga ng Panginoon Kristo na sundin ng 10 utos yung moral law eh. Tapos sasabihin naman na kausap natin wag sundin. Sabi ni John Calvin ito eh.
Maliban na lang kung lalabag yung ating reform Calvinism kay John Calvin. Sabi ni John Calvin, mahalaga. Pinapatnubayan ni Kristo yung sumusunod sa moral law. Oh, eto pa sabi ni John Calvin, this is prescribed for people of all nation and all times. Oh, kita nyo na. Pati si John Calvin na father niya tinututulan yung negative. Sinabi na nga ng tatay ninyo si John Calvin na dapat sundin eh. Kayo naman ayaw nyo sundin. O, tinanong natin, magbibigay ba ang Diyos ng utos na hindi kayang sundin ng tao? Ano po sagot? Hindi daw talagang pag nagbigay ang Diyos ng utos kayang sundin ng tao. Lalo na kung may Holy Spirit. Yes! Ganun naman talaga siya ng Adventist eh. Hindi sinusunod yan ng Adventist sa sarili ng kakayanan, kundi laging sa tulong ng Panginoon Jesucristo sa tatnubay ng banal na Espiritu. Kaya mag-Adventist ka, pastor. Huwag ka dyan mali-mali doktrina dyan. Kawawa ka dyan. Maging kasangkapan ka sa pagliligaw. Spiritual Jews. Roma 2:28 hanggang 29. Diyan po yan nakatala. Kaya pagka hindi ho alam wala talagang talatang mahuhugot eh. Tapos yung SDA daw hindi daw tumutupad, hindi daw natupad. Alam niyo po yung mga nagsasalitang yan, ang ama po niyan yung accuser, taga-bintang. Sino po yan? Si Satanas po. Kaya hindi Holy Spirit yung pumapatnubay sa negative eh. Ang pumapatnubay sa kanya yung accusers, yung taga-bintang. Yan po yan mga kapatid, si Satanas po yun. Kasi si Satanas, yan ang motibo niya, ayaw niyang sumunod ng tao sa 10 utos. Tapos may topic, maliwanag yung topic, nililihis. Dapat natutunayan ng negative, yung 10 utos, hindi utos ni Kristo. Ngayon si Moises, hindi niya natutulan, si Moises Kristiyano. Sabi niya, tama naman daw. Hindi niya natutulan. Si Esteban doon sa Acts 7:38, Kristiyano rin po yun. May utos po yun. Yung sa mayaman, yung sa mayaman, nasunod nga nung mayaman eh. Ano kulang sa mayaman? Total surrender. Pero yung kautusan, nasunod niya. Ang kulang lang sa kanya, lubos na pagpapasakop. Yun ang dapat aralin ng negative side. Ng negative side. Ano pa? Kaya buhol-buhol talaga eh. 8 Gs, hindi nawawala dyan ng 10 Commandments. Yan. Kaya wala ho siyang naipasa eh. Paano puro list siya? Kasi sa topic. Salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between SDA and Reformed Calvinists. At before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating mga audience. At siguro kung meron kayong mga program, pwede nyong i-announce dito. At munahin natin si Bro Fernando. Opo, isa pong pagpapasalamat natin ng malaki sa ating Panginoong Diyos sapagkat natapos ang usapang ito na I hope may mga natutunan ang mga taga-subaybay. At umaasa po kami mga kapatid na suportahan po ninyo yung aming mga YouTube channel. Type nyo naman po, Fernando V. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Ano po? At syempre, pasasalamat din bukod sa ating Panginoon, kay kapatid na Rasha Vista, na siya pong naging patas na moderator natin. At sa napakaayos na kausap ng ating pong Pastor Lloyd Labrador Solatorio na isang Reformed Calvinist, ay kung wala po siya, wala ring ganitong usapan. Ayan. Kaya naman, sa tutoy na mga kapatid, lagi ko kayong ipinapanalangin at ngayong gabi, iniiwan ko po kayo sa mapagmahal na palad ng ating Panginoon. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok. Hamnida sa inyong lahat mga kapatid. Mispa po at shalom. Dito din sa ating pastor. Pasalamat. Okay, so maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at manonood pa. At siyempre po, subaybayan niyo po yung Kabuhi Isang Manugwali at kahit po sa page po ng Pastor Lloyd Labrador Solatorio, may exegetical at hermeneutical po tayo diyan na aral. Maaaral po natin diyan yung loob Christ at loob Moses. Maaaral din po natin diyan na kung saan ay hindi po si John Calvin ang standard ng ating pagtuturo.
kundi Biblia. So pwede po kayong mag-like, mag-follow para malaman nyo po yung turo ng Biblia, hindi po yung leader na tao lamang. Dahil sila rin po ay nagkakamali sa turo. Tapos po, pasalamatan ko rin po si Brother Russia sa patas niya po na pag-moderate. Dahil dito po tayo nagsimula at dito rin po tayo natututo na tumayo sa katotohanan at siyempre po, dipinsahan yung turo ng Biblia. Kay Brother Camacho, maraming salamat din po na kung saan ay mabuting katunggali. So hopefully sa susunod na araw ay marami pa po kaming madibati or matalakay kahit patungkol po sa kaligtasan at sanctification. So bukas meron po kami ni Sir Robin, SDE din po. So subaybayan niyo po at ilalatag po natin doon ang katotohanan. God bless po sa inyo. To God be the glory. Sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian. God bless you all. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa laging sumusuporta at laging naniniwala sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Fernando Camacho ng SDA at Pastor Lloyd. At pwede niyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-usap sa sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. Kasama din dito yung lahat ng kondisyon ng ating debatista gaya ni Fernando Camacho. Meron silang kondisyon gaya ng dapat nagpo-on cam or si Pastor Lloyd. Siyempre merong mga ganon. At meron din silang mga requirement, mga kapatid. So please you can follow them, mga kapatid, kung gusto nyo magsuri sa SDA at kay Pastor Lloyd sa Reformed Calvinist dahil nagla-live din sila. Meron silang mga content doon. At mga kapatid, you can follow me also, Russia Vista, mga kapatid. Ito lang yung profile ko. So dito ako nagla-live sa sarili kong personal profile ko. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, dahil itong debate na ito ay pupunta doon. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you